Uy, pwede pa to. HKS filter. Cold air intake na HKS. Ngayong araw nakakuha ako ng cold air intake galing sa scrap. At para sa mga hindi nakakaalam, ito yung nilalagay ng mga car enthusiasts sa intake system ng makina para makihigop ng mas malamig na hangin yung makina at mas gumanda pa ang performance. Kaya ngayon, iuwi natin sa bahay. Pag uwi ko sa bahay, chinek ko yung price niya at aabot siya ng 13,000 yen o nasa 5,000 pesos. So ngayon, naiuwi na natin dito sa bahay yung HKS filter na nakuha natin sa scrap. And ito na siya ngayon. So ngayon, ang gagawin natin, i-restore natin siya. So meron ako ditong Allen wrench para mabuksan to. Then, meron ako ditong degreaser na nakuha ko dun sa company na pinapasukan ko. So meron tayo dito mga panglinis, yung rust penetrator. Naisip ko, meron pa akong natira dito na Tamiya na gunmetal gray na paint. So ito yung ipang-paint natin dito sa outside na part no HKS filter kasi kung mapapansin nyo, medyo kinakalawang na siya. So yun ang gagawin natin. So ang una natin gagawin, kakalasin natin siya, dilinisin natin gamit yung degreaser. I-spray natin siya nitong surface primer. Tapos i-spray natin yung gunmetal gray. Ang gagawin natin, restore lang natin to para pagdating nung time na meron na akong sasakyan dito sa Japan, at makakalas tayo sa gastos sa pagbili ng HKS filter. So yun, simulan na natin. Para ma-disassemble natin to, isang tool lang ang kailangan ko. Size 3 na Allen wrench. So kung mapapansin nyo yung loob niya, malinis pa. So medyo bago-bago pa to, medyo kalawang lang. So pwede pa to. Buksan natin muna to. So para mapalitan natin yung filter element niya, kailangan natin pihitin to. Para mabuksan natin to. And makuha natin yung filter. Pero since hindi naman natin papalitan to, bababad lang muna natin siya sa tubig ngayon. Tapos nilinisin natin, kukuskusin natin. So ito na yung filter. And meron ako ditong container. And yung liquid detergent ko, yung sabon ko pang laba. Then degreaser. So lalagyan natin siya ng tubig, liquid detergent, and degreaser. So bababad lang muna natin siya habang nire-restore natin yung mga ibang parts niya doon. Let's go. Konti lang. Sprayan natin ng konting degreaser. So ibabad lang muna natin siya dito. Habang nakababad yung filter natin doon, linisin na natin tong mga ibang parts ng filter natin. So gamit yung degreaser, i-sprayan lang natin siya, then lilinisin natin. So madali lang naman to. Pero yan, nag-document ko lang din. Second. Ito naman. So ito namang last natin is yung mesh grill niya or yung mesh na protector ng filter natin. So ang gagawin natin dito, hindi na natin siya lilihain kasi mahihirapan ako kasi ang dami niyang singit-singit. So, meron lang akong isang problema. Meron siyang dent na ito, kung makapansin nyo. Meron siya isang dent. So, try natin siya itulak. Yup. So, bumalik naman siya sa dati. Yan, lagyan na muna natin siya dito sa box para hindi mawala. So, nandito rin yung mga bolts na tinanggal natin kanina. So, dito muna sila. Pero, iiwan natin to. Kasi itong part na to, pipinturahan natin kasi nga sabi ko, marami siyang kalawang, pero hindi na natin siya lilihain. Pipinturahan na lang natin siya. Pagpasok ko sa loob ng kwarto ko kanina, meron akong nakita na silver na spray paint na hindi ko pa nabubuksan. So, surface primer muna, then ito. Hindi na yung gunmetal kasi feeling ko mukha siyang luma pag gunmetal. So, ano lang, silver. Mabilis ang paint lang, hindi ko naman siya kailangan na sobrang maging detailed na sobrang ganda talaga. Kailangan ko lang siya maging visually appealing lang tignan. Since hindi ko pa rin naman talaga gagamitin to, so tatago natin siya after kong ma-restore. Palipas na tayo ng 15 minutes, pwede na nating sprayan ng silver. So buksan na natin tong silver na paint ko. siguro yan. So,
nakita ko naman na silver na siya and wala na yung mga kalawang. So, okay na sa akin yun. So, personal use lang naman to. Hindi ko naman ito ibibenta or sobrang pagagandahin talaga. So, ito yung last natin na kailangan linisin. Ito yung HKS na nasa gitna ng mesh protector niya. So, sprayan lang din natin siya nitong degreaser. Shining, shimmering na siya. So, tignan natin kung effective ba yung ginawa natin na liquid detergent saka yung degreaser. Tapos binabad ko lang. Pero nakikita ko na yung difference niya. Kanina sobrang itim niyan. And binabad ko lang, wala pang 30 minutes ata na nakababad to. Sobrang linis na. So, kuskusin natin. Ganda niya na ulit. Laminis na ulit to. Tapos hindi pa siya hindi pa nagka-crack yung pinaka-sponge niya. So, maganda pa siya. Ito lang, hindi na natanggal kasi ito yung part na may dent kanina. Kung napapansin nyo dun sa mesh protector. Ito yung part na may dent. So, siguro napipi kasi siya. So, nag-stuck na yung kalawang. Pero, ang ganda na ulit. So, hindi ko kailangan bumili. Pwede na to. Tapos, itatago ko lang muna siya. So, sampayin na muna natin siya dito. Para matayo. Lagyan natin siya ng clip para hindi hanginin. Bali ngayon, natuyo na yung paint natin and yung filter element na hinugasan natin. So, pwede na natin siya install. So, simulan natin dito. So, kabit na natin yung filter niya ngayon. Then, next natin ito. So, nakabit na natin siya. Pwede na natin ikabit yung center bolt niya. So, ito yung nagda-lock in place nung filter natin. Ito na siya. Ganda na tignan. So, ngayon, ito na siya. So, kabit na lang natin tong coupler niya or yung coupling. Coupling ba tawag dito? Kalimutan ko na. At ganoon lang kabilis, natapos na natin yung fully restored natin na HKS filter. At itong filter na to, magagamit natin to kapag meron na akong sariling sasakyan dito sa Japan. Maraming salamat sa panonood. See you on my next one.